Oh, ano na naman tong pinalalabas ng Duterte camp at pinaglololoko na naman nila mga OFWs, mga kababayan. Anong sabi nila? Zero remittance? Mga kababayan, nagpapatawa po itong mga ito. Talaga pong wala talagang pagmamahal sa sariling bayan ang mga DDS. Napakababaw. Gusto lang po nilang mag-get even o maghiganti sa pamahalaan ni Bongbong Marcos ang ating gobyerno. Yan ay napakaliwanag, mga kababayan. Zero remittance daw, mga kababayan. Naku. Ano na, mga uto-uto lang po ang susunod dito, mga kababayan. Yung mga nagpapabudol, mga uto-uto, gullible, sunod-sunuran, yun. At ito ay tatak DDS, mga kababayan. Sila po yung madaling mauto. Yan. Mga kababayan, bago po ako magpatuloy, shoutout po sa inyong mga viewers and followers ko. Maraming salamat. Tuloy pa rin po ang ating, I was busy yesterday dahil mayroon po tayong ginawa. Hindi po tayo nakagawa ng video, pero ngayon tayo po'y nagbabalik. Yan. Ito nga po ang nakakatawang balita na nagpahayag po sila na hindi daw sila magpapadala sa kanilang mga pamilya. Ito ay para atakihin ang pamahalaan. Para daw maapektuhan ang ating ekonomiya. Bumagsak ang ating Wala po itong mga tao na to, mga kababayan. Sino masasaktan dyan? Tayo mga Pilipino, ang inyong pamilya. Kung hindi sila magpadala ng allowance, paano na yung pambili ng mga groceries? Pambili ng gamot ni tatay, ni nanay? Paano na? Magugutom ang ating mga kapamilya. Susunod ba tayo sa may pakanan nito? Huwag po tayong magpauto, mga kababayan. Sa mga DDS dyan, gamitin ang UTAC, mga kababayan. Pilipino pa rin kayo. Huwag kayong susunod sa mga nambubudol ng uuto na para bumagsak ang ekonomiya, maapektuhan ang ekonomiya. Ito ay pagpapakita na hindi talaga kayo Pilipino, hindi kayo maka-Pilipinas. Kung gusto nyong makisama sa aksyon na ito, actually, galing po yan sigurado sa kampo ng Duterte. Yan po ang plano nila at ginagamit ang mga OFWs para balikan ng gobyerno. Talagang napakasasama po ng mga tao na to. Sino kayang nag-isip dyan? Si BP Sara Duterte? Harry Roque? Sino kaya? Sino kaya? What do you think, mga kababayan? Sino kaya may pakana dyan? O kaya si Attorney Vic Rodriguez? Sino kaya? Marami pa rin pong mga natitirang mga DDS po na kagaya nila Harry Roque na hanggang ngayon panay pa rin ang sulsol sa mga kababayan po nating OFWs. And it's very sad to see na ang dami po sa ating mga kababayang OFWs ang napapaniwala, ang sumusunod naman. Nagpapauto. Pansariling interes lang ang habol ng mga Duterte. Kaya po nila ginagawa ito. Pansariling interes. Gusto po nilang i-pressure ang gobyerno ni PBBM para mapilitan silang ipabalikin sa Pilipinas. Pero you know what? That is hoping against hope. Wala na. Hopeless case na po yan. I don't think na pwede pa nilang pabalikin sa Pilipinas.
nasa kamay na ng ICC, hindi mo na mapapabalik yan sa Pilipinas. Alanganin na yan, 99.9%. Wala na yan, hindi mo na maibabalik pa. Kaya mga kababayan, huwag po kayong makikinig. Dahil pag hindi po kayo nag-remit, apektado ang inyong pamilya. Apektado ang ating bayan, ang ating economy, masasaktan, ganun na rin. Ang ating mga kapamilya, matitiis ba ninyo na walang pang-grocery ang ating kapamilya, mga kapatid, magulang, walang pambili ng gamot, pambili ng or pambayad ng renta, etc., etc. Matitiis nyo po ba yun? Ako hindi po. Kaya para sa akin, mas mahalaga ang aking kapamilya kaysa kay Sara Duterte. Mas mahalaga ang aking kapamilya kaysa kay Digong Duterte, ang mga Duterte. Ito ay pansariling interes lang nila. Gusto lang nilang i-pressure ang government. Ginagawa po nila ang lahat pero unfortunately mga kababayan, maapektuhan din po yan ang sarili nating kapamilya. Yan po ang hindi maganda dyan. Maaring konti, masasaktan ang ating economy, pero apektado rin ang ating mga kapamilya. Nako, mga kababayan, unahin po natin family first. Unahin po natin ang ating pamilya kesa sa pamilyang Duterte. Mga kababayan, huwag po tayong maging gullible at uto-uto. Huwag po tayong maging sunod-sunuran na panatiko, mga kababayan. Gumawa po tayo ng tama. Yan po ang dapat po nating gawin. So bukas na, ang birthday ng Pangulo, dating Pangulo. Ang kanyang 80th birthday. So yan, gugunitain. Aalalahanin po natin ang kanyang 80th birthday. Pero hindi rin po natin makakalimutan ang more or less 30,000 na biktima ng EJ case. Nako, matatagalan pa po ang kaso na ito mga kababayan. Aabot pa po, may nagsasabing 8 to 10 years. Iba-iba po actually ang sinasabi ng mga abogado pero karamihan nagsasabi mga 8 years, 10 years ang maximum ganun. So mahaba pa pong proseso ito. It's a long journey kaya matatagalan pa po yan. Maghihintay doon si dating Pangulong Digong. At kung wala po siyang swerte at kung natalo po siya sa kasong ito, aba, another 30 years. Nako, mabigat. Mabigat talaga. Pero what can we do? That was his choice. Yan ang kanyang, kumbaga, programa. Ang peking gera kontra sa droga. Kaya lasapin niya ang epekto, ang consequence nito, mga kababayan. Again, mga kababayan, isang magandang gabi, magandang umaga sa North America, magandang tanghali sa Europa. Kumusta po sa lahat? Mag-ingat po tayo lagi. Maraming salamat.